Pumasok si Joshua sa mundo ng showbiz sa edad na 16, nang mag-audition siya para sa 2014 edition ng ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother, PBB. 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa panayam sa kanya ng source noong 3 ng Abril taong 2024, asked him whether it feels like he's been around a long time. Joshua Garcia answers, "Matagal na parang hindi." He says there was a stage in the waiting game when the days felt long, syempre, yung time na parang pinapatunayan mo pa yung sarili mo. Kailangan mo ng mga project na gagawin. Then there came a time when the days seemed to go faster, pero nung nagkakatrabaho na, medyo bumilis na rin. Hindi mo na napapansin na tapos na yung taon. Tapos nag-pandemic pa, ilang taon din kinuha sa atin. So, hindi ko rin naramdaman. In the here and now, he says, upbeat, enjoy ko lang yung ride. Saya din ng journey dito sa industry eh. Joshua's journey into the limelight is no different from those not born into a showbiz family. A native of Bawan, Batangas, the boy was a reluctant celebrity. Candidly admitting that his initial push for pursuing a career as an actor was financial. Joshua's life story growing up is not a secret. He has spoken in the past about the complications of his life. Having been separated from his parents at the very young age of 5, to be left in the care of his paternal uncle, a priest. Actually, bago ako pumasok sa PBB, hindi ko pa gusto mag-artista talaga. Ano lang yan, kasi sumali ako for the prize, gawa ng syempre nangangailangan kami ng pera. Before that, he had never acted in commercials or even modeled. Making PBB his first brush with screen tests and the complex workings behind and in front of the camera. Wala akong experience talaga. Nag-audition lang ako nun, diretso PBB. Sa Marikina Sports Complex. It's a very, very long audition. Nakakapagod since hindi kami taga dito sa Maynila. Dinayo pa namin yung Maynila para doon. Lakas loob na kaming sumugal na lang doon sa audition. Yung mismong audition na maraming stages, 1 day lang siya. Pero maraming time na pababalaikan ka para parang second screening. Looking back, Joshua admits he felt his chances of getting into PBB were slim, but says he put himself in survival mode throughout the run of the competition. Kasi parang once in a lifetime na opportunity yun. Parang hindi na siya babalik, he muses. Alam kong parang hindi na mauulit sa akin yung ganun. Wala ka ng time mag-isip. Gagawin at gagawin mo na lang talaga lahat. Despite not winning, celebrity Brazilian model Danielle Matsunaga clinched the top prize, while Maris Racal, Jane Waneza, and Vicky Rushton secured runner-up positions. The teen from Batangas nevertheless decided he would try showbiz. After all, he thought, he'd already gained some exposure from PBB. Why waste it? The path to stardom was far from smooth. There were moments when he felt his fledgling career had hit a standstill before it had even gained momentum. Joshua narrates, nung paglabas ko ng PBB, parang napansin naman ng tatay ko na parang walang nangyayari sa akin dito sa Maynila. Hindi naman ako nakakaipon, wala naman akong proyekto. Pagkatapos ng first project ko, yun, nabalik na lang kami ng Batangas. But instead of giving up, Joshua gave it another try, telling himself, seseryosohin ko na ito, and determining. Kailangan may isang talent ako na yun lang yung gagawin ko. Armed with a newfound drive, Joshua attended acting workshops organized by ABS-CBN's talent arm, Star Magic. 6.
7 months na consistent workshop lang sa acting. After nun, doon ako nagkaroon ng sariling mga project, tuloy-tuloy na. Joshua, who mentions John Lloyd Cruz, Piolo Pascual, and Jericho Rosales as the actors he looked up to in his formative years in showbiz. The workshops paid off. Television and movie projects started coming in. The first of which was Nasaan Ka Nang Kailangan Kita, an afternoon drama series that paired him with Loisa Andalio in 2015. Noong 2016, nakakuha siya ng papel sa pelikulang Barcelona, A Love Untold na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, kung saan nakakuha si Joshua ng FAMAS Best Supporting Actor nomination. Hindi ito ang lead role, pero ang confrontation scene nila ni Aiko Melendez, na gumanap bilang nanay niya sa story, ang nakatawag ng atensyon ng moviegoers. Sa parehong taon, ginawa niya ang kanyang marka bilang isang promising young actor sa afternoon family drama series, The Greatest Love. Nakamit ni Joshua ang mga papuri para sa kanyang tungkulin bilang mapagmahal na apo ni Sylvia Sanchez, isang babaeng may Alzheimer's disease. Pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang unang nangungunang papel sa pelikulang Vince at Kath at James, na nag-premiere sa 2016 Metro Manila Film Festival. Napansin ng isang miyembro ng MMFF Selection Committee na si Joshua ang may kakayahan sa susunod na John Lloyd Cruz, isang aktor na epektibo bilang matinee idol at dramatic actor. Tulad ng maraming young stars na ginawang marketable sa isang batang demograpiko, si Joshua ay nakapackage bilang bahagi ng isang love team kasama si Julia Barreto. Ang pares ay unang nagtrabaho ng magkasama sa Vince at Kath at James noong 2016, sinundan ng Love You to the Stars and Back noong 2017, at I Love You, Hater at ang serye sa TV na ngayon at kailanman noong 2018. Ang kanilang relasyon ay lumipat mula sa real patungo sa tunay, kung saan ang dalawa ay nagde-date sa loob ng 2 taon. 2017 hanggang 2019, bago maghiwalay ng landas sa ilalim ng ulap ng kontrobersya. Sa kabila ng mga batikos kamakailan sa kultura ng love team at ang maagang pagtatapos ng kanyang on-screen at real-life partnership kay Julia, nananatiling cool si Joshua tungkol sa pagiging nauugnay sa isang babaeng co-star. Talagang sinasabi niya na hindi niya babaguhin ang isang bagay kung bibigyan siya ng pagkakataong muling dumaan sa paglalakbay. Ang laking tulong ng love team sa akin, nakangiting sabi ni Joshua, na inaalala ang maikli ngunit matagumpay na pagtakbo ng Josh Lia. Tanong ng source kung, sa katagalan, ang pagiging bahagi ng isang love team ay isang sagabal. Joshua answers, iba-iba yung tao, Ako kasi, hindi ko hinahanap ng mali yung mga bagay-bagay. Sunod-sunod na tanong sa kanya ng source kung, sa puntong ito, mas gugustuhin ba niyang matali sa isang love team o magtrabaho bilang solo artist? Sinabi ni Joshua na ayos lang siya. Ngunit, aminado siya, masisiyahan siya sa kalayaang pumili ng iba't ibang tungkulin at makisali sa mga proyektong may mas masalimuot at nakakaganyak na mga tema. Sa pagtatapos ng love team nila ni Julia, napanood si Joshua sa horror thriller na pelikulang Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan at sa teleseryeng Viral Scandal, Darna, at Unbreak My Heart. Habang ang Mga Kaibigan ni Mama Susan, isang adaptasyon ng isang nobelang Bob-om, ay nakakuha ng iba't ibang mga review, ang pagganap ni Joshua ay nakakuha ng halos positibong feedback mula sa mga kritiko, na tinawag ang kanyang pagganap na solid, at patunay na maaari niyang ihatid ang mga produkto sa labas ng isang love team. Para sa Unbreak My Heart,
Sinabi ni Joshua sa The Philippine Star sa isang panayam noong Oktubre taong 2023 na sa pag-aakalang si Lorenzo Renz Isidro, isang nurse na sumuko sa kanyang karera sa Pilipinas sa pag-asang magkaroon ng magandang kinabukasan sa Switzerland, napagtanto niya na, kaya ko pala lumabas sa comfort zone ko, and that it's possible to take on a higher and different role in acting. Of his recent projects, Joshua says, na-enjoy ko yung marami akong nakakapareho. It's a different experience. It's a different learning experience for me. At mas lumalawak yung knowledge ko sa pag-acting kapag marami akong nakakasama at iba pa na pwede kong gamitin sa mga susunod pang proyekto. Ang sigasig at pagkamausisa ni Joshua ay umabot sa buhay. Sa likod ng kamera, isinalaysay niya ang kwento sa paggawa ng Darna nang may ipinukol siya sa creative team para magdagdag ng kaunting bentahe sa kanyang karakter na si Brian Robles. Isang matapat na pulis at love interest ni Darna. He recalls happily, nag-experiment ako nung Darna. Since nagbi-brainstorm yung mga writer ng kalaban. There was one time may napanood ako. Yung Teen Wolf, an American supernatural teen drama series. May time doon na naging kalaban yung character ni Styles, portrayed by Dylan O'Brien. Sabi ko, bakit hindi natin gawin to? Tapos pinapanood ko pa sa mga writer. So, nung Darna, naging kalaban ako ni Darna, yung Dark Brian. Natuwa naman ako na game naman yung mga writers. Si Dark Brian ay isang doppelganger ni Brian Robles na naglalayong sirain ang mabuting reputasyon ng marangal na pulis. Joshua's Dark Brian portrayal was praised by viewers, with one netizen commenting on X, formerly Twitter, "Super best actor si Joshua, parang ibang katauhan talaga," and with another remarking, "Para talaga akong nanunood ng magkaibang tao. Wala naman akong problema sa roles," says Joshua, whose latest film, Fruitcake, hits cinemas on June 12, 2024. Acting is acting. Kaya kung kontrabida man ako o bida, o supporting role, okay lang. Napansin niya na ang kasalukuyang tanawin ng lokal na showbiz ay nagpapaunlad ng kultura ng pagtutulungan at versatility. Ang pagbabago, naniniwala siya, ay hinihimok ng maraming mga platform na magagamit sa kasalukuyan, na naghihikayat sa pag-eksperimento hindi lamang sa mga tungkulin at kwento kundi pati na rin sa paraan ng pagtatanghal. He infuses, ngayon kasi parang mas may freedom na yung actor sa atin to portray ng kung ano-anong mga roles. Which is mas okay, di ba? Mas nagbabago yung industriya. Kasabay ng mga bagong posibilidad na ito, tila hindi makakasakit ang kaunting dosis ng nostalgia dito at doon. Marami ang ikinagulat ni Joshua nang i-announce noong April 25, 2024. Na muli silang magsasama ng ex-girlfriend at ex-love team partner na si Julia para sa isang pelikulang pinamagatang On, Happy For You na ay po-produce ng Star Cinema at Viva Films. It speaks of Joshua and Julia's professionalism that they're open to working with each other again despite their falling out. At habang ang kanilang on-screen chemistry ay maaaring patunayan na medyo kinakalawang sa pagpasok sa proyekto, ang kanilang mga tagapamahala ay tiwala na ang Josh-Lia Magic, na nakatulong sa hindi maliit na sukat ng kanilang pagiging pamilyar sa isa't isa, ay lalabas sa kanilang paggawa sa pelikula. Gusto ko makagawa ng international film or series, Joshua Beams. Revealing a career goal. Kahit isa lang muna. Yun muna sa ngayon. Nilinaw niya, gayunpaman, na pinahahalagahan niya ang bawat proyektong nagawa niya. At idinagdag na hindi nawawala ang kasabikan, pagbabasa ng script, pag-uulat sa set,
pag-arte sa harap ng camera, at paggawa ng gawaing pangpromosyon. Every time na may proyekto ako, para akong nasa Cloud9. Kasi parang ang daming nangyayari, Joshua enthuses about being an actor. Pagkatapos ay mayroong mga pagkakaibigan na binuo sa trabaho. Binanggit ni Joshua ang Unbreak My Heart bilang isang mapaghamong ngunit nakakatuwang proyekto dahil mismo sa pagkakaibigang nabuo sa mga miyembro ng cast nito. Ibang relationship din kasi na build namin. Gawa ng, syempre, nag-shoot kayo sa ibang bansa, Switzerland, and araw-araw kayo nakikitaan. Moreover, ikinatuwa ni Joshua ang kalibre ng mga artistang nakatrabaho niya sa serye, ang mga tulad ni Jody Santa Maria, Loris Guillen, at Yula Valdez. Asked about a local celebrity he admires today, Joshua names Catherine Bernardo, saying she has real poise, ang ganda niya lang ay handle lahat ng bagay-bagay. Kung papayag ang gawing muli ang lahat, may babaguhin ba si Joshua? Parang wala naman akong babaguhin. Parte lahat yan, he answers without hesitation. He goes on, I think isa dun sa natutunan ko is, everything na gawin ko ay I take ko siya as a learning experience. Kahit gaano kaliit o kalaki na role, kailangan may matutunan ako. Huwag kalimutan mag-like, share, comment at subscribe sa channel na ito for more showbiz updates.